Siya si Pol Pot, ang walang awang diktador na kinitil ang 2 milyong tao at ang malupit pa, sarili niya itong mga tao. Pero ano ba talaga ang nangyari? Bago pa naging isa sa pinakakilalang leader ng Khmer Rouge si Pol Pot, ay dati muna siyang isang batang nagmula sa isang pamilyang may kaya sa Cambodia. Ang tunay niyang pangalan ay Salot Sar. May kaunting hindi pagkakasundo sa eksaktong taon ng kanyang kapanganakan. May mga lumang record na nagsasabing 1928, habang maraming historians ang gumagamit ng 1925. Ang malinaw, ipinanganak siya sa Prexbov, isang maliit na village sa Kampong Tom sa gitnang Cambodia. Hindi mahirap ang buhay ng pamilya ni Salot Sar kumpara sa maraming ordinaryong magsasaka noon. Ang kanyang ama ay may sariling rice fields at mga baka. May koneksyon din ang kanilang pamilya sa royal family ng Cambodia. Mahalaga ito dahil nagbigay ito kay Salot Sar ng pagkakataong makapag-aral sa Phnom Penh, ang kapital ng bansa. Bata pa siya nang ipadala siya roon para tumira kasama ng mga kamag-anak. Noong panahong iyon, kontrolado pa ng France ang Cambodia. Naging French protectorate ang bansa noong 1863. May sarili pa ring hari ang Cambodia, pero malakas ang kontrol ng French government sa politika at pamamahala ng bansa. Sa totoo lang, mas matanda pa rito ang kasaysayan ng Cambodia. Daan-daang taon bago dumating ang France, naging sentro ito ng makapangyarihang Khmer Empire. Isa sa pinakasikat na naiwan ng imperyong ito, ang Angkor Wat, isang templo ng Budista. Pero humina ang Khmer Empire paglipas ng mga siglo. Nang dumating ang European colonial powers sa Southeast Asia, hindi na kasing lakas ng dati ang Cambodia. Ito ang bansang kinalakihan ni Salot Sar. May malaking kasaysayan pero nasa ilalim ng kontrol ng France. Sa Phnom Penh, unang nag-aral si Salot Sar sa isang Buddhist monastery. Naging novice monk siya at natuto tungkol sa Buddhism at pagbabasa ng Khmer. Pagkatapos nag-aral naman siya sa isang Catholic school na gumagamit ng French education system. Hindi siya kilala bilang mahusay na estudyante. Mas interesado siya sa sports kaysa sa pag-aaral. Pero dahil sa koneksyon at magandang kalagayan ng kanyang pamilya, nakapagpatuloy pa rin siya sa mas magandang paaralan. Habang lumalaki si Salot Sar, mabilis namang nagbabago ang Cambodia. Noong 1941, namatay si King Sisowat Munivong. Pinalitan siya ng batang si Norodom Sihanouk. Inakala ng French authorities na mas madali nilang makokontrol ang bagong hari. Pero sa mga susunod na taon, si Sihanouk mismo ang magiging mahalagang tao sa paglaban para sa independence ng Cambodia. Kasabay nito, lumawak ang World War II sa Asia. Pumasok ang Japan sa French Indochina at dito nagkaroon sila ng kontrol sa Cambodia habang nagpapatuloy pa rin ang French administration sa ilang bahagi ng pamahalaan. Noong March 1945, habang papalapit ng matapos ang World War II, sinuportahan ng Japan ang pagtatapos ng French colonial control sa Cambodia at nagdeklara si King Sihanouk ng independence ng Cambodia. Pero sandali lamang yun. Pagkatapos matalo ang Japan noong 1945, bumalik muli ang France at muling kinuha ang kontrol sa Cambodia. Dito nagsimulang lumakas ang tanong na haharapin ng maraming batang Cambodia noong panahong iyon. Bakit kailangang kontrolin ng ibang bansa ang Cambodia? Habang lumalakas ang kagustuhan para sa independence, ipinagpatuloy naman ni Salot Sar ang kanyang pag-aaral. Hindi niya natapos ng maayos ang traditional secondary education, kaya nag-aral siya ng carpentry sa isang technical school sa Phnom Penh. Pero noong 1949 nagkaroon siya ng malaking pagkakataon. Nakakuha siya ng government scholarship para mag-aral sa France. Para sa isang batang Cambodian noong panahong iyon, napakalaking oportunidad nito. Ang Paris ay capital ng bansang kumukontrol mismo sa Cambodia. Inaasahan ng French colonial system na ang mga estudyanteng mula sa kanilang colonies ay matututo sa France at babalik bilang educated professionals. Pero ibang bagay ang nangyari kay Salot Sar. Pagdating niya sa Paris, nag-aral siya ng radio electronics. Pero tulad nung nasa Cambodia siya, hindi rin naging maganda ang kanyang performance sa school. Mas naging interesado siya sa politics. Maraming Cambodian students sa Paris ang nagtatalo noon tungkol sa future ng kanilang bansa. Gusto nilang mawala ang kontrol ng France at maging ganap na independent ang Cambodia. Dito nagsimulang mas mapalapit si Salot Sar sa mga left-wing at communist groups. Sumali siya sa mga Cambodian student organizations at nakisalamuha sa ibang kabataang kalaunan ay magiging mahalagang tao rin sa Khmer Rouge. Kabilang dito si Ieng Sari na magiging isa sa pinakamataas na opisyal ng movement. Ayon sa records ng Khmer Rouge Tribunal, kasama si Salot Sar sa Marxist Circle sa Paris, isang secret group ng Cambodian students na nag-aaral at nag-uusap tungkol sa communist ideas. Dito nakilala ni Salot Sar ang Marxism at iba pang communist ideas. Madaling nagustuhan ng ilang kabataan ang ideyang ito. Ayon sa kanila,
Dapat maging malaya ang kanilang bansa at hindi kontrolado ng ibang makapangyarihang bansa. Pero ang political ideas ni Salot Tsar ay hindi nabuo sa isang gabi. Habang nasa Paris, unti-unti siyang naging mas interesado sa revolusyon kaysa sa kanyang pag-aaral. Kasabay nito, lumalakas din ang communist movement sa buong Asia. Nanalo ang communist forces ni Mao Zedong sa China noong 1949. Sa kalapit na Vietnam, nakikipaglaban naman ang communist-led Viet Minh laban sa France para sa independence. Para sa ilang Cambodian students sa Paris, ipinapakita ng mga pangyayaring ito na posible palang talunin ang isang colonial power sa pamamagitan ng organized revolution. Habang nangyayari ito, patuloy ding lumalakas ang independence movement sa Cambodia. Nagbigay ang France ng ilang political reforms, nagkaroon ng eleksyon at bagong constitution. Pero para sa maraming Cambodian nationalist, kulang pa rin yun. Ang gusto nila ay tuluyang mawala ang French control. Samantala sa Vietnam ay nagsimula ang First Indochina War noong 1946. Nakikipaglaban ng France sa Viet Minh ni Ho Chi Minh. Umabot din sa ilang bahagi ng Laos at Cambodia ang conflict. Dahil dito mas naging mahirap para sa France na kontrolin ng buong French Indochina. Dagdag pa, mas lumakas din ang pressure na bigyan ng mas malaking kalayaan ang Cambodia. Habang lumalapit ang Cambodia sa tunay na independence, lalo namang napapabayaan ni Salot Tsar ang kanyang pag-aaral sa Paris. 3 beses siyang bumagsak sa exams at nawala ang kanyang scholarship. Noong 1953, napilitan siyang bumalik sa Cambodia. Sa parehong taon nakamit ng Cambodia ang ganap na independence mula sa France sa ilalim ni King Norodom Sihanouk. Pero ang Salot Tsar na bumalik sa kanyang bansa ay ibang tao na kumpara sa binatang umalis ng 4 na taon. Umalis siya papuntang Paris bilang isang estudyanteng may scholarship. Bumalik siya bilang isang taong mas interesado na sa Communist Revolution. Noong 1953, pinatindi ni King Norodom Sihanouk ang kanyang kampanya para sa full independence. Humina na rin ang France dahil sa digmaan sa Vietnam at sa lumalaking pagtutol sa French rule sa buong Indochina. Noong November 1953, tuluyan nang nakamit ng Cambodia ang independence. Pero hindi ibig sabihin na naging tahimik na agad ang bansa. Nagsimula naman ang tanong kung sino ang mamumuno at anong klase ng government ang bubuuin pagkatapos ng French rule. Samantala, nagsimula ng kumilos si Salot Tsar sa communist movement ng Cambodia. Nakipag-ugnayan siya sa mga grupong gustong baguhin ang political system ng bansa. Sa simula, hindi pa armed revolution ang pangunahing paraan na ginagamit niya. Sinubukan muna ng mga communist na magkaroon ng impluensya sa legal politics. Noong 1954, natapos ang First Indochina War. Sa Geneva Conference, kinilala ang independence ng Cambodia at Laos. Nahati naman ang Vietnam sa Communist North Vietnam at Anti-Communist South Vietnam habang hinihintay ang isang political settlement na hindi kalaunan natuloy gaya ng plano. Hindi nagtagal, muling sumiklab ang malaking conflict sa Vietnam. Sinuportahan ng United States ang South Vietnam, habang sinuportahan naman ng Soviet Union at China ang Communist North Vietnam. Dahil katabi lamang ng Cambodia ang Vietnam, mahirap para sa Cambodia na manatiling ganap na malayo sa digmaan. Kalaunan gumamit ang North Vietnamese Forces at Viet Cong ng mga ruta at base malapit at sa loob ng Eastern Cambodia para suportahan ang kanilang operasyon sa South Vietnam. Dahil dito, unti-unting nadamay ang Cambodia sa Vietnam War kahit hindi ito ang unang sentro ng labanan. Samantala, may malaking pagbabago sa politics ng Cambodia. Noong 1955, bumaba sa pagiging hari si Sihanouk at ipinasa niya ang trono sa kanyang ama. Ginawa niya ito para makapasok siya mismo sa politics. Magkaiba kasi ang papel ng hari at ng mga politiko. Dahil dito, binuo niya ang Sangkum, isang political movement na pinamunuan niya. Nanalo ng malaki ang Sangkum sa eleksyon noong 1955. Pagkatapos nito, naging pinakamakapangyarihang political figure si Sihanouk sa Cambodia. Hindi naging maganda ang sitwasyon para sa mga communist at iba pang kalaban ng government. Marami sa kanila ang napilitang kumilos ng palihim. Sa panahong ito, namuhay si Salot Tsar ng parang ordinaryong tao sa Phnom Penh. Naging teacher siya sa isang private school kung saan nagturo siya ng history, geography at French literature. Pero sa labas ng classroom, patuloy ang kanyang lihim na political activity. Noong 1956, pinakasalan niya si Khieu Phonari, isang babaeng galing din sa educated Cambodian family at konektado sa communist movement. Habang lumilipas ang mga taon, lalong humina ang legal opposition laban kay Sihanouk.
Dahil mahirap ng kumilos ng hayagan, naging mas organisado ang underground communist movement. Noong Setyembre 1960, nagkaroon ng lihim na meeting ang Cambodian Communists sa Phnom Penh. Mula rito, nabuo ang bagong leadership ng partido na kalaunan ay makikilala bilang Communist Party of Kampuchea. Si To Samut ang naging secretary, habang si Nuon Chea ang naging deputy. Kasama rin si Salot Sar sa pinakamataas na leadership. Malaking hakbang ito para kay Salot Sar. Mula sa isang dating estudyante at teacher, isa na siya ngayon sa pinakamataas na leader ng communist movement sa Cambodia. Pero mabilis pang tataas ang kanyang posisyon. Noong 1962, pinatay si To Samut. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pagbabago sa leadership. Noong February 1963, pinili si Salot Sar bilang sekretary ng Communist Party. Si Nuon Chea naman ang naging kanyang deputy. Sa puntong ito, si Salot Sar na ang pangunahing leader ng Cambodian Communists. Kasabay nito, mas lumakas ang pressure ng government laban sa mga left-wing group. Dahil delikado ng manatili sa Phnom Penh, umalis si Salot Sar sa capital at nagtago sa mga jungle area malapit sa border ng Vietnam. Dito nagsimula ang bagong bahagi ng kanyang buhay. Sa halip na political meetings at pagtuturo sa classroom, halos buong panahon niya ay ginugol na sa pagtatayo ng lihim na revolutionary movement. Sa jungle, nakipagtulungan muna ang grupo ni Salot Sar sa Vietnamese Communists. Mas malakas at mas experienced noon ang North Vietnamese Communist Movement, kaya mahalaga ang kanilang tulong sa mga Cambodian revolutionaries. Pero habang lumalakas ang grupo ni Salot Sar, gusto rin niyang maging mas independent mula sa Vietnam. Malakas ang kanyang Cambodian nationalism at ayaw niyang ang future ng Cambodia ay kontrolin ng Vietnamese Communists. Noong mid-1960s, nagpunta rin si Salot Sar sa North Vietnam at China. Sa China, nakita niya ang malaking political campaign ni Mao Zedong at ang ideya na maaring gamitin ng malaking population ng farmers bilang puwersa ng revolusyon. Mahalaga iyon sa Cambodia dahil karamihan ng population ng bansa ay nakatira sa mga rural area at nagtatrabaho bilang farmers. Kaya unti-unting nabuo ang sariling version ng revolusyon ng Cambodian Communists. Sa halip na umasa sa factory workers sa mga lungsod, gusto nilang gawing pangunahing puwersa ang mga magsasaka sa countryside. Noong 1966, nagsimulang gamitin ng party ang pangalang Communist Party of Kampuchea. Si Sihanouk naman ang gumamit ng terminong Khmer Rouge para tukuyin ang Cambodian Communists. Ang Khmer ay tumutukoy sa pangunahing people at culture ng Cambodia, habang ang Rouge ay French word para sa red, ang kulay na matagal nang konektado sa communism. Kalaunan, Khmer Rouge ang naging pinakakilalang pangalan ng movement. Habang palihim na lumalaki ang Khmer Rouge, dumarami rin ang problema sa countryside. Maraming mahihirap na farmers ang galit sa corruption, mataas na utang, problema sa lupa at paraan ng pagtrato sa kanila ng ilang government officials. Noong 1967, sumiklab ang malaking kaguluhan sa Samlaut area sa Battambang Province. Nagsimula ang protesta dahil sa problema sa rice collection at galit ng mga farmers sa local authorities. Nauwi ito sa karahasan at malawak na crackdown ng government. Maraming tao ang napatay, inaresto o tumakas patungo sa jungle. Para sa Khmer Rouge, naging pagkakataon ito para makakuha ng mas maraming supporters. Pagsapit ng January 1968, nagsimula na ang mas organisadong armed rebellion laban sa government. Sinalakay ng communist fighters ang ilang government military at police positions. Hindi pa malaki ang puwersa ng Khmer Rouge noon at mas malakas pa rin ang Cambodian government. Pero nagsimula na ang laban na unti-unting lalaki sa mga susunod na taon. Habang mas maraming rural communities ang naapektuhan ng government crackdown at ng lumalawak na Vietnam War sa border areas, mas dumami rin ang mga taong pumapasok sa rebellion. Sa panahong ito, mas madalas na ring gamitin ni Salot Sar ang pangalang Pol Pot. Hindi agad alam ng karamihan sa ordinaryong Cambodian kung sino talaga ang leader ng lihim na communist movement. Sadyang secretive ang party at maging ang pangalan ng kanilang pangunahing leader ay hindi madaling malaman. Pero sa likod ng pagtatago, mabilis nang lumalakas ang kapangyarihan ni Pol Pot at hindi pa alam ng Cambodia na ang maliit na communist rebellion na nagsimula sa mga jungle area ay malapit nang lumaki dahil sa isang mas malaking political crisis, isang pangyayari na mag-aalis kay Sihanouk sa poder at magbibigay sa Khmer Rouge ng pagkakataong makakuha ng napakaraming bagong sundalo at supporters. Pagsapit ng 1970, biglang nagbago ang takbo ng civil war sa Cambodia. Malaki ang dahilan dito ng Vietnam War na nangyayari sa katabing bansa. Ginagamit noon ng North Vietnamese Forces at Vietcong ang ilang bahagi ng Eastern Cambodia bilang ruta at taguan para sa kanilang mga sundalo at supplies.
Dahil dito, nagsimulang bombahin ng United States ang mga target sa loob ng Cambodia noong 1969. Layunin ng Amerika na sirain ang mga base at supply route ng Vietnamese Communists. Pero habang lumalawak ang bombing, marami ring ordinaryong Cambodian sa countryside ang naapektuhan. Noong March 1970, habang nasa ibang bansa si Sihanouk, tinanggal siya sa kapangyarihan ng Cambodian National Assembly. Si General Lon Nol na noon ay Prime Minister ang naging pangunahing leader ng bagong government. Kalaunan, tinawag itong Khmer Republic. Mas malapit ang bagong government sa United States at gusto nitong paalisin ng North Vietnamese at Viet Cong forces mula sa Cambodia. Tumakas naman si Sihanouk papuntang China. Doon nangyari ang isang malaking pagbabago. Ang dating kalaban ng Khmer Rouge ay nakipag-alyansa ngayon sa kanila para pabagsakin ang government ni Lon Nol. Napakahalaga nito para kay Pol Pot. Maraming Cambodian sa countryside ang loyal pa rin kay Sihanouk nang sabihin ng dating hari na suportahan ng rebellion. Maraming tao ang sumali kahit hindi naman sila communist. Kasabay nito tumulong din ng North Vietnamese forces sa paglaban sa government ni Lon Nol. Dahil dito, mabilis na nawala sa kontrol ng Phnom Penh ang malalaking bahagi ng countryside. Mas lumakas din ang Khmer Rouge dahil nakakuha sila ng mas maraming armas, training at bagong recruits. Lumaki ng mabilis ang Civil War sa isang panigayang government ni Lon Nol na sinusuportahan ng United States. Sa kabilang panigayang Khmer Rouge at iba pang forces na gustong pabagsakin ang bagong government. Pero habang tumatagal ang digmaan, unti-unting lumalakas ang sariling puwersa ni Pol Pot. Hindi na niya gustong manatiling dependent sa Vietnamese Communists. Gusto niyang ang Khmer Rouge mismo ang magkaroon ng pangunahing kontrol sa Cambodia. Malaking tulong din sa paglaki ng Khmer Rouge ang patuloy na kaguluhan sa countryside. Maraming village ang nasira dahil sa labanan at bombing. Maraming pamilya ang nawalan ng bahay at sakahan. Habang lumalala ang sitwasyon, mas maraming tao ang nawalan ng tiwala sa government ni Lon Nol. Noong early 1970s, patuloy na nagbigay ng military at financial support ang Amerika sa government sa Phnom Penh. Pero kasabay nito, unti-unti nang umaalis ang United States sa Vietnam War. Noong 1973, nagkaroon ng peace agreement para tapusin ang direktang pakikidigma ng Amerika sa Vietnam. Pero hindi natapos ang Civil War sa Cambodia. Sinubukan ng government ni Lon Nol na makipag-ceasefire pero ipinagpatuloy ng Khmer Rouge ang pag-atake. Malapit nang makarating ang Khmer Rouge sa Phnom Penh noong 1973. Para pigilan sila, naglunsad pa ang United States ng malawak na bombing campaign laban sa kanilang mga posisyon. Napigilan nito pansamantala ang advance ng Khmer Rouge pero hindi nito kayang baguhin ang direksyon ng digmaan ng tuluyan. Noong August 1973 natapos ang American bombing sa Cambodia. Mula noon lalong nahirapan ang government ni Lon Nol. Maraming bahagi ng bansa ang kontrolado na ng Khmer Rouge. Ang Phnom Penh at ilang malaking lungsod na lamang ang matibay na hawak ng government. Dumagsa rin sa kapital ang napakaraming refugees na tumatakas mula sa countryside. Lumubo ang population ng Phnom Penh at nagsimulang kapusin ng lungsod sa pagkain, fuel at iba pang supplies. Samantala palapit ng palapit ang Khmer Rouge. Pagsapit ng early 1975 halos napalibutan na nila ang Phnom Penh. Kontrolado nila ang maraming kalsada at ruta papunta sa kapital. Nahihirapan nang makapasok ang pagkain at ammunition sa lungsod. Noong April 1, 1975, umalis ng Cambodia si Lon Nol. Patuloy pang lumaban ng natitirang government forces pero malinaw nang malapit nang bumagsak ang kapital. Noong April 17, 1975, pumasok ang Khmer Rouge sa Phnom Penh. Natapos ang halos 5 taong labanan laban sa Khmer Republic. Para sa maraming residente, maaaring inakala nilang tapos na rin ang takot at gutom na dala ng Civil War. Pero ibang Cambodia ang gustong buuin ni Pol Pot. Noong una, kakaunti lamang sa labas ng movement ang nakakaalam kung sino talaga ang pinakamataas na leader ng Khmer Rouge. Secretive ang kanilang leadership at bihirang makita sa publiko si Pol Pot. Pero sa loob ng party, siya na ang pinakamakapangyarihang tao. Kinilala kalaunan ng Khmer Rouge leadership si Pol Pot bilang Brother Number 1. Ang pangunahing plano ng Khmer Rouge ay gumawa ng bagong lipunan na nakasentro sa farming. Naniniwala ang leadership na dapat mabuhay ang Cambodia gamit ang sariling pagkain at resources nang hindi umaasa sa ibang bansa. Para gawin iyon, gusto nilang ilipat ang sentro ng buhay mula sa mga lungsod patungo sa countryside. Hindi nila pinagkakatiwalaan ng maraming taong nakatira sa cities. Para sa Khmer Rouge, ang mga farmers ang dapat maging pangunahing bahagi ng bagong Cambodia. Nais din nilang alisin ang private property at gawing collective ang maraming gawain sa farming.
Ang ganitong radical agrarian system ay naging isa sa pangunahing ideya ng kanilang government at agad nilang sinimula ng plano. Ilang oras lamang matapos makuha ang Phnom Penh, inutusan ng Khmer Rouge ang mga tao na umalis sa lungsod. Sinabihan ng milyon-milyong residente kasama ang matatanda, bata, may sakit at mga sugatan na pumunta sa countryside. May ilan na sinabihang pansamantala lamang ang paglikas dahil maaaring bombahin ang lungsod. Pero hindi yun simpleng temporary evacuation. Bahagi iyon ng plano ng Khmer Rouge na alisin ang urban life at gawing farming society ang buong Cambodia. Iniwan ng mga tao ang kanilang mga bahay, trabaho, tindahan at ari-arian. Pati mga pasyente sa hospital ay napilitang umalis. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Phnom Penh na dating puno ng tao ay halos naging walang laman. Hindi nagtagal, pati ibang lungsod ay inilikas. Noong January 1976, opisyal na tinawag na Democratic Kampuchea ang bansa. Sa papel mayroon itong bagong government at constitution. Pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa Communist Party of Kampuchea at sa maliit na grupo ng leaders sa paligid ni Pol Pot. Si Sihanouk na tumulong sa Khmer Rouge noong Civil War ay bumalik sa Cambodia. Pero wala na siyang tunay na kapangyarihan. Noong 1976 umalis siya sa kanyang official position at kalaunan ay inilagay sa house arrest. Sa puntong iyon hawak na ng Khmer Rouge ang buong bansa. At ang dating pangako nilang gumawa ng bagong Cambodia ay mabilis na naging isang napakahigpit na sistema. Inalis ang maraming personal na ari-arian, sinarado ang maraming school at religious institution, pinaghiwalay ang maraming pamilya at ipinadala ang malaking bahagi ng population sa collective farms at labor sites. Ang Civil War ay tapos na, pero para sa ordinaryong Cambodian, nagsisimula pa lamang ang pinakamadilim na bahagi ng panahon ni Pol Pot. Pagkatapos makuha ng Khmer Rouge ang Cambodia noong April 17, 1975, nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng pamumuno ni Pol Pot. Gusto ng bagong government na baguhin ng buo ang buhay ng mga Cambodian. Ang kanilang plano ay gawing farming country ang Cambodia na halos hindi umaasa sa ibang bansa. Para gawin ito, inalis nila ang maraming tao sa mga lungsod at ipinadala sa countryside para magtrabaho sa collective farms. Ang lupa at ani ay kontrolado ng government. Halos wala ng sariling negosyo o private property ang ordinaryong tao. Gusto ng Khmer Rouge na mabilis na dumami ang produksyon ng pagkain pero hindi makatotohanan ang kanilang mga target. Pinagtatrabaho ng mahabang oras ang mga tao kahit kulang sa pagkain at pahinga. Marami ang nagkasakit dahil sa gutom, sobrang trabaho at kawalan ng maayos na gamot. Sa halip na umunlad ang agriculture, nagkaroon ng malawak na kakulangan sa pagkain. Hindi lang mahirap na trabaho ang problema. Gumawa ang Khmer Rouge ng napakahigpit na sistema kung saan madaling mapagbintangan ang isang tao na kalaban ng government. Target ang mga dating government official, sundalo, teacher, religious leader, professional, at iba pang taong pinaghihinalaang laban sa bagong sistema. Pati sariling miyembro ng Khmer Rouge ay hindi ligtas. Habang tumatagal, lalo ring naging takot ang leadership sa mga iniisip nilang traitor o spy. Nagkaroon ng malalaking purge o paglilinis sa loob mismo ng party at military. Pinahirapan din ang mga religious at ethnic community. Matinding pinigilan ng Buddhism at maraming monk ang pinilit na iwan ang kanilang religious life. Ang mga ethnic Vietnamese at Cham Muslims ay kabilang sa mga community na dumanas ng malawak na persecution. Kalaunan, kinilala ng Khmer Rouge Tribunal na may genocide na ginawa laban sa Vietnamese at Cham groups. Isa ito sa dahilan kung bakit ang mga nangyari sa Cambodia ay hindi lamang tinatawag na mass killings, kundi kasama rin sa pinakamalalang genocide ng 20th century. Isa sa pinakakilalang lugar ng takot ay ang S21 prison sa Phnom Penh, na dating school at ngayon ay kilala bilang Tuol Sleng Genocide Museum. Dinadala rito ang mga taong pinaghihinalaang kalaban ng Khmer Rouge. Kadalasan pinipilit silang umamin sa mga kasalanang hindi naman nila ginawa at pangalanan ng iba pang umano'y kasabwat. Sa tinatayang 14,000 hanggang 17,000 na taong nakulong sa S21, kakaunti lamang ang nakaligtas. Sa iba't ibang bahagi ng Cambodia, gumawa rin ang Khmer Rouge ng maraming detention at execution sites. Kalaunan, nakilala ang maraming lugar na ito bilang killing fields. Pero hindi lahat ng namatay sa panahon ni Pol Pot ay direktang pinatay. Napakarami rin ang namatay dahil sa gutom, sakit, sobrang trabaho at kakulangan sa medical care. Mula April 1975 hanggang January 1979, tinatayang halos 2 million Cambodian ang namatay sa ilalim ng Khmer Rouge. Iyon ay napakalaking bahagi ng populasyon ng bansa sa loob lamang ng wala pang 4 na taon. Halos binago rin ng Khmer Rouge ang normal na buhay ng isang tao.
pinaghiwalay ang maraming pamilya. Mahigpit na kontrolado kung saan titira at magtatrabaho ang mga tao. Maraming school ang isinara o binago ang gamit. Ang education na pinayagan ay nakatuon lamang sa basic skills at sa political ideas ng government. Bumagsak din ang health system dahil maraming trained professionals ang napatay, tumakas o ipinadala sa forced labor. Inalis din ang normal na paggamit ng pera at private trade sa malaking bahagi ng bansa. Sa halip na maging mas malakas ang Cambodia, lalo nitong sinira ang economy at normal na pamumuhay ng mga tao. Habang mahigpit ang kontrol sa loob ng bansa, kakaunti rin ang bansang malapit sa government ni Pol Pot. Pinakamahalaga ang China na nagbigay ng malaking political, economic at military support sa Democratic Kampuchea. Mas malayo naman ang relasyon nito sa Soviet Union. Pero ang pinakamalaking problema ng Pol Pot government ay ang relasyon nito sa katabing Vietnam. Parehong communist ang dalawang bansa pero matagal nang may problema sa border at matindi ang takot ni Pol Pot na magkaroon ng masyadong malaking impluensya ang Vietnam sa Cambodia. Unti-unting nauwi sa armadong labanan ng tensyon. Nagkaroon ng mga pag-atake sa magkabilang panig ng border at sinalakay ng Khmer Rouge ang ilang Vietnamese communities. Habang lumalala ang conflict, mas lalo ring naghinala si Pol Pot na may mga sariling opisyal siyang nagtatrabaho para sa Vietnam. Nagkaroon ng bagong purge, lalo na laban sa mga miyembro ng Khmer Rouge mula sa Eastern Cambodia. Pagsapit ng late 1978, nagdesisyon ng Vietnam na tuluyang salakayin ng Cambodia. Noong Disyembre 25, isang malaking Vietnamese force kasama ang Cambodian opponents ng Khmer Rouge ang tumawid sa border. Marami sa Vietnamese soldiers ay may mahabang combat experience mula sa Vietnam War. Hindi nakayanan ng military ni Pol Pot ang bilis ng kanilang advance. Sa loob lamang ng ilang linggo, mabilis na bumagsak ang maraming Khmer Rouge posisyon. Noong Enero 7, 1979, nakapasok ang Vietnamese forces at kanilang Cambodian allies sa Phnom Penh. Bumagsak ang government ni Pol Pot at nagtayo ang mga kalaban niya ng bagong government na suportado ng Vietnam. Pero hindi ibig sabihin na nawala na agad ang Khmer Rouge. Tumakas si Pol Pot at marami sa kanyang tauhan patungo sa Western Cambodia malapit sa border ng Thailand. Mula sa mga jungle area, nagpatuloy sila bilang guerrilla force laban sa bagong government sa Phnom Penh at sa Vietnamese military. Dito muling naging komplikado ang politics ng Cold War. Malapit ang Vietnam sa Soviet Union habang kalaban naman ng Soviet Union ang China. Dahil kaalyado ng China ang Khmer Rouge, patuloy na sinuportahan ng Beijing ang resistance laban sa Vietnam. Sa United Nations naman, hindi agad kinilala ng maraming bansa ang government na inilagay sa Phnom Penh matapos ang Vietnamese invasion. Dahil dito, nanatiling bahagi ng internationally recognized Cambodian representation ang coalition na kinabibilangan ng Khmer Rouge sa mga sumunod na taon. Ang mahalagang paglilinaw ay hindi direktang naging simpleng ally ng United States si Pol Pot. Tutol ang Amerika sa Vietnamese occupation at sinuportahan nito ang diplomatic effort ng anti-Vietnamese Cambodian coalition, habang China ang pangunahing nagbibigay ng armas at direktang tulong sa Khmer Rouge. Dahil sa Cold War, nagkaroon ng kakaibang sitwasyon kung saan ang isang movement na responsable sa napakalaking pagpatay ay nakapagpatuloy pa rin dahil sa mas malawak na laban ng malalaking bansa para sa impluwensya sa Southeast Asia. Sa buong 1980s, patuloy ang guerrilla war sa Cambodia. Hindi na nakabalik sa national power si Pol Pot pero nanatili siyang mahalagang tao sa Khmer Rouge. Unti-unti rin niyang binawasan ang kanyang public role habang tumatanda at humihina ang kanyang kalusugan. Samantala patuloy ang Vietnamese military presence sa Cambodia. Pagsapit ng late 1980s, nagbabago na ang buong mundo. Humihina ang Soviet Union at papalapit ng matapos ang Cold War. Dahil dito at sa malaking gastos ng occupation, sinimulan ng Vietnam ang pag-alis ng mga sundalo nito. Noong September 1989, natapos ang pangunahing withdrawal ng Vietnamese forces mula Cambodia. Pagkatapos nito, mas naging posible ang isang international peace agreement. Noong Oktubre 23, 1991, nilagdaan ang Paris Peace Agreements. Layunin nitong tapusin ang mahabang conflict at bigyan ng Cambodia ng pagkakataong magkaroon ng bagong political system at eleksyon. Nagtayo ang United Nations ng malaking peacekeeping at transitional mission na tinawag na UNTAC upang tumulong sa paghahanda ng eleksyon at pagbabalik ng normal na government. Pero tumanggi ang Khmer Rouge na lubusang sumunod sa peace process. Hindi nila isinuko ang lahat ng kanilang armas at kalaunan ay hindi rin sila sumali ng maayos sa eleksyon.
Noong 1993, nagkaroon ng national election sa ilalim ng United Nations. Malaking bahagi ng Cambodian population ang bumoto at bumalik din si Norodom Sihanouk bilang hari ng muling itatag ang monarchy. Para sa Khmer Rouge, malinaw na nawawala na ang kanilang political influence. Nagpatuloy pa rin sila sa armed resistance sa ilang bahagi ng Western Cambodia, pero paliit ng paliit ang kanilang kontrol. Maraming fighter at commander ang nagsimulang umalis sa movement at sumuko o lumipat sa government side. Pagsapit ng mid-1990s, hindi na katulad ng dati ang Khmer Rouge. Kaunti na ang kanilang territory at parami ng parami ang internal conflict. Maging ang sariling leadership ay nagsimulang mag-away. Noong 1997, pinatay ng mga tauhan ni Pol Pot ang matagal niyang kasamang si Son Sen at ilang miyembro ng pamilya nito matapos paghinalaan ni Pol Pot na pagtataksilan siya. Ang ginawa niyang ito ang lalong nagpagalit sa iba pang Khmer Rouge commanders. Hindi nagtagal, kumilos laban sa kanya ang isang faction sa loob mismo ng movement. Inaresto si Pol Pot ng sarili niyang dating mga kasama at inilagay sa isang public-style trial ng Khmer Rouge. Hinatulan siyang manatili sa house arrest habang buhay. Sa puntong iyon, halos wala na siyang tunay na kapangyarihan. Ang taong dating kumukontrol sa buong Cambodia ay naging bilangguna ng movement na siya mismo ang tumulong bumuo. Humina rin ng husto ang kanyang katawan. Noong April 15, 1998, namatay si Pol Pot malapit sa border ng Cambodia at Thailand. Ayon sa opisyal na impormasyon at sa Khmer Rouge Tribunal profile, namatay siya dahil sa heart failure. May iba't ibang hinala tungkol sa eksaktong pangyayari bago ang kanyang kamatayan, pero walang matibay na ebidensya para makumpirma ang ibang teorya. Hindi siya umabot sa isang international trial para sa mga krimeng ginawa noong panahon ng kanyang pamumuno. Pagkatapos mamatay ni Pol Pot, mabilis nang tuluyang humina ang natitirang Khmer Rouge. Pagsapit ng 1998 at 1999, sumuko o nahuli ang marami sa huling commanders nito. Natapos ang movement bilang malaking military force, pero hindi natapos ang paghahanap ng hustisya. Makalipas ang ilang taon, nagtulungan ang Cambodia at United Nations para bumuo ng Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia o Khmer Rouge Tribunal. Nilitis dito ang ilang pinakamataas na dating leader ng regime. Si Pol Pot mismo ay hindi na naharap sa court dahil namatay siya bago pa ito nabuo. Ang iniwan ni Pol Pot sa Cambodia ay hindi lamang isang bumagsak na government. Nawala ng bansa ng napakaraming magulang, anak, teacher, doktor, monk, farmer at ordinaryong mamamayan. Nasira ang maraming pamilya at community. Ang epekto ng forced labor, gutom, mass killings, digmaan at displacement ay naramdaman ng Cambodia sa loob ng maraming dekada. Halos 2 milyong katao ang namatay sa panahon ng Khmer Rouge, isang napakalaking bahagi ng buong populasyon noon. At dito makikita ang pinakamahalagang aral sa kwento ni Pol Pot. Hindi siya nagsimula bilang isang makapangyarihang dictator. Nagsimula siya bilang salot tsar, isang batang may pagkakataong makapag-aral at makapunta sa Paris. Pero habang lumalalim ang kanyang paniniwala sa revolution at habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, naging mas mahalaga sa kanyang government ang political goal kaysa buhay ng tao. Nang makuha ng Khmer Rouge ang buong bansa, sinubukan nilang pilitin ang milyon-milyong tao na mamuhay ayon sa isang napakahigpit na ideya kung paano dapat gumana ang Cambodia. Ang resulta ay hindi ang bagong masaganang bansang ipinangako nila. Ang resulta ay gutom, takot, forced labor, persecution, at pagkamatay ng napakaraming Cambodian. Kaya ang pinakamabigat na legacy ni Pol Pot ay hindi lamang kung paano siya nakakuha ng kapangyarihan, kundi kung ano ang maaaring mangyari kapag ang isang government ay binigyan ng halos walang limitasyong kontrol at nagsimulang tratuhin ang sariling mamamayan bilang mga bagay na maaaring isakripisyo para sa isang political goal.